Ito, mga kaibigan, ay isang magandang tablet. Mura, magandang specs. Ito si AldoCube iPlay 40. So yun, nag-search na naman ako sa Lazada ng mga sulit na tablet. Medyo hindi ako convinced sa Teclast M40 sa nireview ko last time kasi madilim yung display, hindi masyado okay yung battery, and pangit yung design, I have to say. Pero ito, parang ang pogi. Nakita ko sa ads, naka 2K display na daw, 4 na speakers, magandang design, at ayun na nga, konti lang yung kanyang difference in terms of pricing compared kay Teclast M40. I'm so excited, lalo na flash sale na tomorrow or today. Hopefully ma-upload ko ngayon. 10,000 lang siya. Alamin natin kung okay siya or hindi. Upload si Vince and you're watching Unbox Diaries. Okay, so ito na si AldoCube iPlay 40. At least ngayon, mas okay na yung tsura ng kanyang box compared dun sa Teclast M40. Mas maganda yung logo at mas mukha siyang high-tech. Yung box lang naman. By the way, 8 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage na siya. Ito na yung tablet. Yun lang, walang foam dito sa kanyang box sa taas. Not unlike its rival, Teclast. Meron siyang foam, cardboard, USB Type-C cable. Nice. Kaya lang maliit. And maliit din yung kanyang charger, 10 watts. Yun lang, mas mabilis pa si Teclast ng konting-konti, 12.5. Meron siyang user manual na medyo makapal at yung kanyang screen protector. Yun lang, walang casing katulad ni Teclast M40. Okay, yun na yung last comparison kay Teclast M40. Sure ka ba dyan? I just wish na meron siya kasamang casing kasi nga, mahirap maghanap ng casing para sa mga tablet, especially sa mga hindi kilalang brands. Mahirap. As in, punta sa Green Hills, meron ba kayong casing para sa AldoCube? Ano yun? Pero ito na siya. And as you can see, ang pogi niya. Parang ako, last mo na yun ah. Pero nga, pogi siya. Talagang pinag-isipan yung kanyang design, pinaghirapan. As in, dinrowing talaga. Hindi lang basta-basta na okay, maglagay na lang tayo magandang specs. Kahit anong design na lang, basta magandang specs. Hindi siya ganun. Para sa akin, kanyang design is very elegant. I like the curves. It looks kind of premium. Yung camera niya is parang yung isang camera lang ng iPhone instead of the 3. Wala lang siyang camera module. Isa lang siyang bilog dyan sa likod. I like it. Kahit simple lang siya, meron siyang dating para sa akin. I like the gray color. Yung likod ay matte material. Hindi siya glossy. So, hindi dumihin. Not a fingerprint magnet. Let's take this off. Oh. Nice. Laki. Malaki ang kanyang display. Pero mamaya na yan. So yun, metal yung kanyang likod. That is metal. Although parang plastic naman yung sides, wala siyang antenna bands. Gaan kasi. Sobrang, oh, not again. Nag-iingat na tayo ngayon. Magaan siya, guys. As you can see, parang, what? Whoa, na. Check it out. Wala siyang fingerprint sa likod. Nakailang hawak na ako. Grabe. No? Pero build quality wise, I would have to say na mas okay yung build quality niya compared dun sa Teclast M40. Still compared. I would have to say yung kanyang build quality is okay lang. Huwag nyo lang ibibigay sa inyong baby. Pakaiba to. Masisira to. I can tell it. From the design, from the feel pa lang nung kanyang likod, it is not built for throwing around. Lalo na't wala pa siyang casing. So, mag-ingat lang kayo. Para to sa mga batang medyo mature na. Okay, so kanyang likod is very simple lang naman. Camera, LED flash, tapos yung text na AldoCube iPlay 40, and some text here below. Pati mga sticker, QC pass, mga ganyan. Overall, I like the design. Much better than the Teclast M40. Tapos, hindi lang yan. Meron din siyang USB Type-C port din sa taas, and merong loudspeakers. Not 1, not 2, pero 4 na speakers. Wow. Actually, na-test ko na to. Sinetup ko na kasi malakas ang kanyang speakers. As in, sobrang lakas. Mamaya, malalaman nyo kung gaano kalakas to. Sa right side is yung kanyang, may microphone. Ano yung microphone niya? Volume rocker and yung power button. Sa left side is yung SIM tray. Yes, meron siyang SIM card slot. Meron siyang dual 4G enabled SIM card slots. And meron din siyang TF hybrid slot para sa micro SD card for expandable storage. Oh, by the way, itong tablet pala ay flagship daw pala ni AldoCube. Ito yung pinaka-latest, pinakamagandang tablet na nagawa nila ngayon. Meron siyang 10.4 inch, wait for it, 2K display. That is 2000 by 1200 screen resolution. OMG. Yes, mga kaibigan, itong screen ay mas sharp, mas vibrant, mas bright ng konti compared sa mga ibang tablets na ganito yung presyo. Actually, sa resolution pa lang, panalong-panalo ka na. And so nakita ko dito is, wow, napaka-sharp na kanyang display. Klarong-klaro, from the text, the icons, wow. Hindi ko ma-imagine na merong tablet na ganito kaganda yung display. Actually, pati yung bezels ang nipis. Essentially, itong tablet ay mukha siyang maliit, no? Compared sa mga ibang 10-inch na tablets like the iPad, mas maliit siya, guys. Ang ganda ng design pala nito. Hindi ko akalain na ganito pala siya kaganda. It is state of the art. Wala pala sinabi yung Teclast M40 dito. Okay, so medyo naman mind blown ako dito. Wow. Tapos ang bilis pa. What? Ang ganda mag-scroll, ang bilis ng Facebook. Pero ito kasi yun, yung display niya is bright enough. Tapos yung quality ng display, ay nako, mapapa OMG ka na lang sa ganda. Diyos ko Lord, napakaganda ng display niya. Oo nga, dapat i-check na natin yung kanyang sound quality.
Wow. Okay, so stereo speaker siya. Meron kang sounds na malakas na coming from the left and meron din sa right side. So meron kang parang surround sound na feeling. Akala mo parang nanonood ka ng sine. Ganoon kaganda yung kanyang sounds. Although hindi siya gano'ng kabuo. Yun na yung problema niya. Hindi siya gano'ng kabuo. Siyempre naman, what can you expect? Pero in terms of loudness, nako, ang ingay. So, tulad ng mga ibang 10-inch tablet, everything that you will ever see here is going to be big. Malaki guys. Parang sa akin, malaki. Yes. Pero syempre, hindi 10-inch sa akin. Malapit lang doon. At saka mas malipis yung bezels ko. At hindi siya maitim yung bezels. Pero nga sa Facebook, everything ay mas malaki. Pictures, videos, letters, or text ay napakalaki. Kaya ito yung favorite ng mga taong medyo malabo ang mata. Kasi nga, malalaki lahat, letters and pictures, mas ma-appreciate nila. Si lolo, lola, madalas ay nakatablet. Kasi nga, malaki ang text na babasa nila. Pero para sa ating mga Gen Z, millennials, Gen Z pala ako, General Santos. Kapag nakakita tayo ng controversial news, mas na-amplify. No, mas nagagalit ka, ay, ano to? Oh my God, mas malaki ang mukha niya. Pero huwag kang maglala, mas malaki din ang reaction. So, ay, ba't ko na love? Mas amplified din ang inyong emotion dito. Pero ito medyo nakapagtaka. Sa YouTube, naroon daw ng mga 4K videos, hindi lumalabas yung 4K na setting. Siyempre, hindi naman siya 4K. Pero at least yung 1440p lang naman, I was thinking na since 2K siya, ayaw nga, hindi pala siya mabot ng 1440. Kaya pala. So, sa YouTube, hanggang 1080p pa rin ang kaya nyong panorin kasi hindi siya mabot ng 1440p in terms of resolution. Siguro, ayun na na-detect ni YouTube, hindi siya umabot doon sa number na yun, 1440p. Pero in terms of quality, grabe, sobrang sharp naman. Sobrang sarap manood dito ng mga videos dito sa YouTube. And yes, that is the main value of this tablet, yung entertainment. Syempre, lahat na makikita nyo is malaki. Mas immersive ang experience sa YouTube, lalo-lalo na sa Netflix. Tingnan nyo maigi yung kanyang home screen. Lahat ng mga thumbnails, ang sharp tingnan, ang ganda ng color. Feeling mo talaga na parang nasa 20,000 pesos yung kanyang display. Grabe, ang sarap manood dito. Sobrang sarap. In terms of image quality, no? Or display quality, lamang na lamang to. Actually, sobrang layo in terms of overall display quality talaga. Walang sinabi yung aking nireview last week na si Teclast M40. This is way beyond the capabilities of the tablet. Ito ay excelente na. And malakas pa ang sounds. Hindi nga lang buo. Oo nga pala, kanyang display ay hindi pa square katulad ng iPad. Pa-rectangle din siya. Sa Netflix, meron siya mga black bars. Pwede mong i-stretch out yan. And boom! Ayos! Pwede. Tapos yung bezels, okay na. Pwedeng-pwede na to. Well, syempre, hindi na naman kayo manonood dito. Feeling ko, madalas kayo mag-games dito. Kaya i-check na natin yung kanyang performance. Kamusta naman siya sa mga games? Kamusta naman yung kanyang Antutu benchmark? Well, I'm happy to tell you na maganda ang performance niya, guys. Yung processor niya is the same as the Teclast M40, which is a great processor. At ayan, si Unisoc T618. Take note, hindi siya kilala, pero mabilis siya. Pwedeng-pwede na sa Genshin Impact. And pretty much okay siya sa Mobile Legends, League of Legends, Call of Duty. Pero bago yan, in terms of yung kanyang home screen operations, pag nag-i-swipe ka, guys, mabilis na mabilis to. Punta sa recents, mag-slide ka from the recent apps. Ay, grabe. Napaka-smooth, guys. Ito ay maganda na experience para sa akin. Walang pagbagal whatsoever. Hopefully lang, kapag ka tumagal, ganun pa rin kabilis. Anything from the home screen to Facebook, pag-i-scroll, pag-node ng YouTube, Netflix, walang problema. Ang smooth-smooth ng experience. Huwag lang kayo mag-expect ng high refresh rate dito. Mahal kasi ang high refresh rate sa malaking display. Kaya hindi pa posible. Ngayon, in terms of gaming, ganito ang itsura niya sa Mobile Legends. This is true sa lahat ng mga malalaking display na tablet, no? Since sobrang laki ng tablet ng kanyang screen, kailangan nyo siyang ilapag sa table para lahat ng mga buttons ay maabot nyo. Especially sa gitna ng screen. Yung mga buttons sa left side and right side naman ng tablet ay abot na abot yan. Kasi nga, andito yung mga kamay nyo. Ganito yung paghawak nyo. Kaya na kapag mayroong mga buttons naman sa gitna ng display, mahihirapan kayong abutin yon. Like yung recall, battle spell nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, medyo imposible siya sa kamay na ganito lang kaliit tulad sa akin. Sana all, mahaba ang daliri para maabot yung finger nyo. At ayun na nga, medyo iba yung operation ng inyong kamay kapag ka nakalapag sa table. Parang ganito yung operation, magbabago ng konti ang inyong experience. It takes getting used to. Once na naglumipat kayo dito sa tablet, ayun na naman nakita kong problema. May adjustment period lang when it comes to the experience or gaming experience. Ngayon in terms of lag, huwag kayo magdala. Walang pagbagal dito whatsoever. Yung nga lang, wala din siyang HFR mode just like the Teclast M40. Pero para sa akin, smooth naman siya. Yung nga lang, mas bright yung display niya, mas sharp tingnan yung kanyang graphics dahil sa kanyang mas mataas na resolution na display. Overall, maganda ang experience ng Mobile Legends dito. Maganda yung graphics, malaki ang characters, malaki lahat. Guys, ako na nagsabi sa inyo kapag nakatikim kayo ng malaki, mapapasagad kayo sa feeling.
sagad sa ligaya. Ang laki kasi, masyado ng characters. It's so big. The same can be said sa League of Legends. Ganun din, malaking characters, mas sharp ang graphics, at wala din lag sa gameplay. Kayang-kaya naman ng tablet itong League of Legends. Kung mahilig ka maglaro ng League of Legends, well, this will certainly do. 60 FPS all throughout, walang lag, it's just you and your game. Ngayon, punta naman tayo sa Call of Duty, first-person shooter. As you can see, ang laki lahat, ang laki ng baril, ang laki ng mga tao, mga pagsabog, ang laki. Heto na naman even though 10 inches lang siya, feeling nyo ang laki-laki ng hawak nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, the way you play the game, medyo malapit sa mukha nyo. Actually, ang experience ay parang PC game. Ganito kalaki yung mga characters, mga baril, na makita nyo sa PC, ito yun. Pero instead of mouse and keyboard, touch controls na siya ngayon. Brrrt, yan brrrt, 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 brrrt. Ito ba? Brrrt, brrrt, brrrt. Okay, last but not least ay ang Genshin Impact. Well, sa Teclas M40, kayang-kaya na niya talaga si Genshin Impact. Pero at low graphics lang naman, pero kasi mga low graphics din sa ganitong presyuhan ay minsan ibang cellphone ay hindi kinakaya si Genshin Impact. Pero ito, kayang-kaya niya at low graphics 60 frames per second. Napaka-smooth na experience, masarap tingnan. Especially, ang laki-laki ng karakter mo, ang laki din lahat. So, iba sa talaga pag 10 inches, guys. Talagang sagad na sagad yan. Kailangan talaga mahaba yung inyong pasensya. Akala ko nga maglalag siya Siyempre, mas malaki yung graphics, mas maraming i-render. Pero hindi siya nahirapan. And mukhang, feeling ko same resolution siya as the smartphones, mas pinalaki lang. Kaya lang, hindi siya halatang pixelated. Kahit pinalaki yung kanyang graphics. Maganda pa rin siya tingnan. Ewan ko siguro sa display lang to, sobrang ganda kasi ng display. Period. So ngayon, for me, this is probably the best Genshin Impact experience sa halagang 10,000 pesos. Period. Mga smartphones nga, hindi umaabot ng 2K resolution So ayun, iba pa rin talaga ang isang malaking display. Mas masarap paglaro. I'm telling you, try it out. Kaya lang, still, ito lang kinulang niya. Oo, mas maganda rin display, mas bright na, mas malakas na yung sounds. Kaya lang, yung battery kahit sabihin mong 6,000 mAh, 7,000, kulang pa rin ang problema lang kasi, malaki ang display. Mas malaking power ang kukunin. Or ang kailangan para i-power ang device. Kaya yun, I just wished mas okay ang kanyang battery life. Dapat kasing ganda ng iPad. Ewan ko, there's something about the iPad na sobrang ganda ng kanyang power efficiency. Sana all, parang iPad. Yun na naman. And sana all, since malaki ang kanyang battery, sana naman ginandahan yung kanyang charging, di ba? 10 watts lang ang nilagay sa box. I just wish na at least dapat 18 watts of fast charging para sa 6,000 mAh battery. Yung 10 watts na yan, umaabot yan ng mga 3 hours, 4 hours of charging. Sipin yun, 3 to 4 hours. Ilang araw lang ba ang ating buhay sa isang araw? Usually mga sa 13 to 16 hours. Sipin yun, 4 na oras na wala sa araw nyo. Hindi nyo magagamit yung tablet. Pero syempre, ito na yun. Nilabas na Hindi na pwedeng baguhin yan. Next time na lang, next time. Pagka naglabas ng bago, iPlay 50, fast charging. Mas yun lang. Kahit 18 watts lang, pwede na yan. Ngayon, kamusta naman ang kanyang camera? 8 megapixels yung likod, 5 megapixels yung harap. Ngayon, in terms of image quality, well, eto na naman masabi ko, saktuhan lang yung kanyang image quality kapag maganda yung ilaw. Okay lang naman yung mga pictures na makuha mo dito. I can't imagine na gagamitin nyo to sa photography, Pero usually sa mga tablet, ginagamit yan for group photos. Alam nyo na, sa restaurant, papapicture nyo sa waiter. Picture naman, sir. Ito na. Well, I have to say na saktuhan lang. Maganda na siya. Decent naman yung itsura. Yung colors lang medyo kakaiba. Hindi accurate, At hindi rin siya ganun ka-sharp. Tapos yung selfie, okay lang din, 5 megapixels. Hindi rin ganun ka-sharp. And medyo blurry din ng konti. Ibig sabihin, medyo magalaw yung kamay nung kumukuha. Which is normal naman. Hindi naman kasi tripod yung ating mga kamay. Pero para sa akin, okay na siya. Saktuhan na naman. Don't expect too much sa kanyang camera. Pero pwede na pang group photos kung gusto nyong i-group photos to. Pwede na. Basta maganda yung ilaw. May flash naman siya, so I think it's okay. Okay, so ayan si Aldo Cube iPlay 40. How much is this beast? Guys, ngayon or mamaya, as of this recording, meron silang flash sale ongoing. Flash sale siya sa halagang 10,299 pesos. Ito ay 8 gigs of RAM na, 128 gigs of internal storage. And kung hindi siya naka-flash sale, meron naman siyang regular price. And yung kanyang sale price is 10,499 pesos. Syempre, mas mura na konti ang flash sale. So, ayun na naman. So, kamusta naman si iPlay 40? Okay ba siya o hindi? Let me know guys in the comments below. Pero para sa akin, almost there. Almost perfect kung hindi dahil sa kanyang battery life and battery charging. Yun na talaga yung problema. And sana lang, wala siyang fingerprint scanner. Pero otherwise, it's a great tablet. For the price, pwede mo mag-text and chat dahil meron siyang SIM card. Hindi lang siya okay pang baby kasi wala siyang protection, wala siyang casing. Pero kung yung gagamit naman is maingat sa gamit, this is well worth the buy. Well worth it. I promise you. Okay, so magkakaroon ba tayo ng maraming unboxing, review, coming soon
on Unbox Diaries, ang pinakamalupit na cellphone ni Xiaomi ngayon, 2021, ang Xiaomi Mi 11. Ito na. Coming up on Unbox Diaries, kaya mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss the review and unboxing ng Mi 11 sa ating channel na to. And as always, ako pala si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!